sarap. Sige pa. Ayan, tingnan mo pa. Ah, ang sarap. Para kang tanga. Tigilan mo nga kakaungol dyan. Baka isipin nila may ginagawa tayong milagro. Natatawang saway ko kay Jake. Love Me Unfiltered presents. Nagsimula sa biruan hanggang sa may ibang init na naramdaman. Ako si Amy at may gusto ako sa best friend ko, si Jake. Magkaibigan kami simula high school. Siya yung tahimik lang pero malakas ang dating. Ako naman, yung maingay at mapangasar pero mabilis mutipon. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung kailan ko unang na-realize na hindi na lang pala basta kaibigan ang turing ko kay Jake. Siguro nagsimula yun nung naging mag-partner kami sa intrams o nung nagpa-practice kami ng sayaw at aksidenteng nahawakan niya ang kamay ko. O baka nung nakita ko siyang tumatawa at naisip ko, sana sa akin na lang siya. Pangit ang ingay mo. Natatawang sita sa akin ni Jake habang inaabot ang jacket niya. Nasa science lab kami noon at kahit giniginaw dahil sa lakas ng aircon, nagawa ko pa rin makipagdaldalan sa mga kaklase ko. Pakay mo ba? Doon ka nga. Sagot ko habang kinukuha ang jacket niya. Kunwari galit pero ang totoo, kinikilig ako tuwing pinapahiram niya ako ng jacket niya. Nang graduate kami ng high school, sabay kami nag-enroll ni Jake sa university. Engineering ang course na napili niya, habang ako naman, mass communication. Dahil magkaiba kami ng building, bihira na lang kami magkita sa school. Pero tuwing Biyernes, hinihintay niya ako para sabay kaming umuwi. Bakit ang tagal mo? Tinubuan ako ng ugat dito kakahintay. Pagmamaktol ni Jake. Ang OA mo, 10 minutes late lang naman ako. Kahit na, late ka pa rin, kaya ilibre mo ako ng milk tea. Wow, may patago ka? Ubus na kaya yung allowance ko. Damot, ang init kaya rito, uhaw-uhaw na ako kakahintay sa'yo. Sabi niya na kunwari nagpapaawa. Sige na nga, tara, libre kitang tubig. Natatawang sabi ko sa kanya, saka hinila na siya papunta sa tindahan. Sa totoo lang, sobrang komportable ako kapag kasama ko si Jake. Naikikwento ko sa kanya lahat ng mga pangarap ko at kahit yung mga problema ko. Pero may isang bagay na hindi namin masabi sa isa't isa. Amy, may tanong ako. Sabi niya habang naglalakad kami pauwi. Paano kung may gusto ka sa isang tao, pero hindi mo masabi sa kanya? Bakit hindi mo masabi? Dapat sabihin mo sa kanya. Paano kung ikaw yun? Napahinto ako sa paglalakad. Anong paano kung ako? Wala, ang slow mo eh. Sabi niya sabay tawa. Tumawa rin ako. Pero ang totoo, kinabahan ako sa tanong niya. At deep inside, umasa ako na gusto niya rin ako. Na balang araw, aamin din siya sa nararamdaman niya para sa akin. Pero hanggang sa nakagraduate kami ng college, wala pa rin akong narinig na pag-amin mula sa kanya. Ang sarap! Sige pa! Ayan! Diinan mo pa! Ang sarap! Para kang tanga! Tigilan mo nga kakaungol dyan! Baka isipin nila may ginagawa tayong milagro. Natatawang saway ko kay Jake. Nasa bahay nila kami at minamasahe ko yung binti niyang pinupulikat dahil sa kaka-basketball. Pwede naman kasing totohanin na natin, sabihin mo lang. Sira, hindi kita type. Natatawang sabi ko sabay hampas sa binti niya.
Pero bigla siyang nanahimik. Nang mapatingin ako sa mga mata niya, parang may nakita akong lungkot. Hindi ko alam kung nasaktan siya sa sinabi ko, pero hindi ko na lang pinansin. Nang sumunod na mga araw, naging busy na kami sa trabaho at bihira nang magkita. Hanggang sa nagkayayaang mag-reunion yung mga kaklase namin nung high school. Nag-arkila sila ng private resort sa Bulacan. Dahil malayo pa ang pinanggalingan ko, ginabi na ako ng dating sa resort. Inabutan ko dun si Jake na nakikipag-inuman sa mga dati naming kaklase. Sa wakas, dumating din yung misis ni Jake. Sabi ng kaibigan namin nang makita akong paparating. Sorry na traffic ako. Marami ba akong na-miss? Isa lang naman, yan no. Biro nila sabay turo kay Jake. Tumawa lang ako saka umupo sa tabi ni Jake. Mukhang nakakarami ka na, sabi ko habang inaabot kay Jake ang isang baso ng tubig. Mag-water ka muna. Nang kunin ni Jake ang baso, bigla namang naghiyawan ang mga kaibigan namin. Yee! Ba't kasi hindi pa maging kayo? Ang tagal nyo nang nagtataguan ng feelings eh. Pangaasar nila. Tumigil nga kayo, hindi kami talo. Best friend ko to eh. Di ba Jake? Natatawang sabi ko sabay akbay kay Jake. Pero hindi siya sumagot. Nang gabing yun, biglang naging tahimik si Jake. Halata rin na iniiwasan niya ako. Ako naman, hindi mapakali kasi pakiramdam ko may problema siya. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong umamin ng nararamdaman ko kay Jake. Pero pinanghihinaan ako ng loob. Baka kasi hindi niya pala ako gusto. Ayoko rin masira yung friendship namin. Kaya tuwing inaasar kami ng mga kaibigan namin, idinadaan ko na lang sa biro. Nang mga sumunod na araw, mas naging cool pa sa akin si Jake. Bihira na lang siya mag-message at hindi na rin niya ako pinupuntahan sa bahay o sinusundo sa trabaho. Sa isang iglap, nawala yung Jake na laging nandyan para sa akin. Lumipas pa ang mga buwan, nabalitaan ko na may girlfriend na pala siya. Sobrang nasaktan ako. Pakiramdam ko, iniwan niya ako sa ere. Hanggang isang araw, Amy, ikakasal na ako, sabi ni Jake. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Gusto kong umiyak, gusto kong sabihin ako na lang ang piliin niya, na ako na lang ang pakasalan niya. Pero pilit kong itinago yung sakit na nararamdaman ko. Ganun ba? Congratulations! Napipilitang sabi ko. Makalipas ang ilang linggo, ikinasal si Jake. Pero hindi ako umattend sa wedding ceremony. Hindi ko kasi kaya na makita siya na ikinakasal sa iba. Hindi ko kayang makita yung taong mahal ko nakasama yung taong mahal niya. Pero makalipas ang ilang buwan, aksidente kaming nagkita ni Jake. Kumusta ka? Tanong niya. Okay naman, ikaw, kumusta ang bagong kasal? Okay lang, bulong niya. Amy, pwede magtanong? Bakit hindi ka pumunta sa kasal ko? Hindi ako sumagot. Hinintay kita, Amy. Ikaw sana yung gusto kong Bigla siyang huminto sa pagsasalita. Pero bago pa man niya maituloy yung sasabihin niya, ako na ang nagsalita. Mahal kita, Jake. Malungkot na sabi ko. Mula noon hanggang ngayon. Pero alam kong huli na ang lahat. Pero akala ko kaibigan lang ang turing mo sa akin. Akala ko ako lang ang nagmamahal kaya pinili kong lumayo at magmahal ng iba. Sagot niya. Kung alam ko lang, Amy, hindi ko na napigilang maiyak sa mga narinig ko.
Nang mga oras na yon, gustong-gusto ko siyang yakapin, pero hindi ko ginawa. Sa- Salamat sa lahat, Jake. Alagaan mo sana ang sarili mo. Pagkasabi ko nun, tumalikod na ako at lumakad palayo. Siguro, ganun talaga. Baka hindi talaga kami ni Jake ang para sa isa't isa. Pero ang nakakalungkot, minahal niya rin pala ako. Kaso, huli na ang lahat.